Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Bus Cavite. Location namin, nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway. So for this video naman po, meron kasi akong na-receive na comment 5 days ago pa. Di ko agad na-replyan dahil sa busy, no? Yan, papakita ko sa inyo yung comment na yon. Tinatanong niya kasi balak daw niya bumili ng Pura Rasa Balugo na gravel fork. At napanood na daw niya yung mga ibang review ko, yung mga luma kong videos. Tinatanong niya kung kamusta na raw ngayon. Yan, ito na. Yan, ito yung Pura Rasa Balugo ko ngayon. Kasi nakadalawang gamit na ako ng Pura Rasa Balugo, no? Yung pinakauna nung year 2022 pa, mga February. Yun, marami na akong video nun eh. Nandun yung specs. Yan, tapos ano yung sa particular port na yun, yan yung una. Ano yung mga naging issues nun, no? So share ko na lang ng konti, no? Kasi yung unang port na yun, mga ano yun, yun yung nakaranas ng maraming long rides eh. Yung nung year 2022. So at saka 2023. Yan. So ang pagkatanda ko, yung unang nabili ko na Pura Rasa Balugo na gravel fork, naibaya ko na yun sa Kaliraya, sa Laguna Loop yan. Tapos yung pinaka torture test talaga doon sa binayan namin sa Arayat, Pampanga. Kasi nung dinaanan namin yung kahaba ng MacArthur Highway yun, maraming lubak nung time na yun eh. Yan, doon sa tempo na yun, yun yung doon talaga na subok yung durability nun, no? Yung Pura Rasa Balugo. Then ang pinaka recent noon na long ride nung nung Holy Week nung 2023, yun nag Banahaw Loop ako. Yun yung mga naibiyahe ko doon sa Pura Rasa Balugo. Then hindi pa kasi ako nagtatrabaho dito noon, no? Sa mga bago pa lang. Then yun, pinang-ensayo ko sa Bermosa. Never kong naisali sa crit dahil nga sa retiro nga ako sa nag-retire na kasi ako sa crit race noong 2021. Kaya hindi nakaranas yun, yung unang fort na yun. Then ang mga naging issue ko doon, review lang natin, yung ito nga yung post caliper mount, tabingi nga kasi. Then yung steerer tube, yun pagkatanda ko yung steerer tube medyo undersized. Kasi nung nilak namin yung uno na stem, magkadikit na kasi yung magkadikit na kasi yung parang yung mayakap dun sa steerer tube. Yun yung naging issues ko nun. Pero sa tibay wala naman akong question nun. Yan, based dun sa nairide ko. Then naibenta ko nga nung mga 2024, mga beginning of 2024 kasi nung 2023 nga na-aksidente ako. Kaya wala na yon dahil nga kailangan ko ng funds nun nung time na yun. So yun ang dahilan ko bakit wala na yun, no? Wala naman kumbaga binenta ko lang kasi yun dahil nga need funds. Hindi dahil dun sa issue na durability. Okay naman yung nauna. Okay yung nauna kong rigid fork na yun, na Pura Rasa Balugo. Then nung di ko expect na babalik ako sa cycling at na nagtrabaho nga ako dito, nung pabalik na nga ako sa cycling, since na wala na yung Pura Rasa Balugo ko, pinalit ako ng espasyo na aluminum na 26R kasi kakasya dun yung dati kong gulong na 27.5 by 2.2 na Continental Contact Urban. Kaso nga lang, nung kinabit ko nga, talagang hindi ko talaga nagustuhan yung itsura dahil nga dun sa base ng crown ng espasyo non-tapered kasi. Ito kasi tapered yung head tube. Yan. So
Talagang na-eyesore talaga ako doon sa itsura na yun eh. Kaya hindi tumagal yung espasyo na yun at umorder ako ng umorder ako nito, yung Purara sa Balugo ulit. Meron akong video niyan eh, meron akong video nito, ewan ko lang kung napanood ng nag-comment no. Post ko yun noong July 29, 2024. Yan, July 29, 2024. Ano pa petsa ngayon? January 13, 2026. So, mag-iisa't kalahating taon na pala itong rigid carbon gravel rigid fork. Yan. Matagal-tagal na rin pala to nung nagamit kong fork. Pero ito kasing fork na to ngayon na recent na ginagamit ko na pangalawa. Nabili ko lang to, hindi ko nabili to sa Shopee eh. Nabili ko lang to sa Facebook Marketplace na tsambahan ko. Binenta lang sa akin to, mga 2,300 lang pagkatanda ko. Kaso nga lang, since na Facebook Marketplace yun at wala akong time pumunta doon sa lugar nila dahil medyo malayo, pinalalamove ko na lang para madala kagad dito. Yun nga lang, nagbayad ako ng mahigit 300. Kaya total nung cost, pati yung shipping, nalalamove, umabot na ang mga 2,600. So, yan. Ito yung naikabit since nung July 2024. So, kamusta na to? Okay naman, wala pa akong problema dito so far. Wala pa akong problema dito. Yan, kung titignan natin, okay pa naman. Then ito yung unang model kasi nga yung bagong model kasi based dun sa na-bike check ko previously, may butas na dito eh. Tingin ko para dun sa pang rim brake caliper. Yan na mount. Ito kasi talagang pang disc brake na to. Yan. So bibigyan ko na lang ng konting specs to sa mga bago lang sa channel ko no. Yung axle to crown length kasi nito 405 mm lang mula dito hanggang dito. Yan 405 mm. Yung sukat na yon, katumbas lang yun ng sinaunang MOB XMR na 26er na hindi suspension corrected. Kaya maikli itong so essentially 26er tong itong gravel rigid part na to no. Equivalent sa 26er nga na non-suspension corrected. Then, ang timbang nito, based sa dati kong video, 446 grams lang ito. 446 grams. Then, yung blade length naman ito, 373. Yan. So, ang naka-install na gulo ngayon, simula nung last year nung July, ito ng 700 by 47C. Yan, itong harap kasi naka 70 PSI kasi ang maximum nito 73 o 5 bar. Yung sa likuran naka 73 yan na 5 bar. Yan, so yan natin sa mga curious, tignan natin yung clearance dito no. Yan. Yan yung clearance yan no. Kasi medyo nag-expand na to, naging 1.9 na to eh. So sa mga magtatanong kung kakasa dito yung sikat na sa TikTok na CST Fox Trail na undersize kasi pinagharap namin yung dalawa nito itong Continental Contact Urban at yung Fox Trail mas mataba pa to kaysa doon undersize so yun nga kakasya yung CST Fox Trail dito yan sa part na to medyo nga lang lalaki yung clearance do sa gilid kasi nga undersize medyo payat kasi yan then ito nga naka quick release no. Then ang nagustuhan ko kasi dito sa part na to, ito yung post mount. Although na ito kasi may issue, natabing madali naman na maremedyohan to. Ito kasi, di ba yung mga ibang gravel port, kailangan pa ng adapter kasi nga naka flat mount Ito kasi post mount na. So sa timbang na 446 grams, included na yung post mount kasi naka built in na yan Hindi katulad doon sa sikat na gravel fork na Cocheblo no, na kailangan pang bumili ng adapter. So dagdag timbang din 'yan no. Yan kasi nga ito naka 160 mm na rotor na pang MTB. Then yun nga ang nagustuhan ko nga dito, yan, yung shape kasi parang katulad to ng
Pinarello Dogma na fork, no, na pang road bike, no, na pinalapad lang. Ganun ang nakita ko dito. Yan. Kasi kaya nung since 2022, ito yung binili ko. Then, ang ano ko lang, ang ang medyo negative lang naman, ito kasi naka-external, no. Naka-external to. Wala pa ako nakikita pura rasa balugo na naka-internal. Lahat external. Yan. Then, doon pala sa nagtatanong pala, di ko agad na-reply, ano. Doon sa nanood ng MOB na nagpa-convert ng ganitong setup. Eh, sabi naman ng mekaniko, wala naman daw issue doon sa binili niya pura rasa balugo na newest model na may butas dito. Yan. Pero doon sa in-interview ko doon sa Mountain Peak Everest na si Tatang, yun, medyo nagkaroon ng konting issue doon. So, doon sa bagong batch sa mga bibili, near and miss lang yan. Ang hit and miss lang, no. Merong units na mga rigid forks na balugo na okay naman doon sa caliper mount na pantay naman at meron naman na medyo hindi pantay. Yan, tsamba-tsamba na lang. Yan, so sa mga magtatanong, no. Then yung steerer tube naman ito, okay naman. Nung pinarita ko kasi yung stem, nakita ko may allowance na eh. Yan, may allowance na. Dati kasi doon sa una kong fork, nung open pa yung big boards, magkadikit na eh. Magkadikit. Ayan yan, gumagamit ako niya ng na torque wrench. Ayan. So ito, hindi na undersize yung nabili kong yung steerer tube itong nabili kong latest ko na balugo last year, no. And lastly, no, before natapusin ko yung video na to, share ko lang sa inyo kung paano ma-prolong o mapatagal yung paggamit itong rigid fork na to na pura sa balugo, at isama ko na rin yung mga ibang brand, no, tulad ng Coseblo, yung mga ganyan, no. Eh kasi nga budget nga ito, no, budget carbon gravel rigid fork. So mayroon pa rin yung mga limitations. So sinabi ko kanina, sa mga lubak-lubak na nilong ride namin na medyo matitindi, okay pa tong balugo na to. Pero kasi doon sa TikTok meron kasi nag-message sa akin na nag-crack daw yung rigid fork na ganito rin yung brand na balugo dahil nga tinatalon-talon kasi yan. Hindi ko alam kung anong klaseng talon-talon yung ginagawa niya, no. Pero malamang mataas kasi yun eh. Mataas yung pagtalon nun eh. Kaya siguro hindi kinaya ng balugo eh. Kaya nagkaroon ng track dito sa portion na to. Yan. So kasi hindi naman ito pang jump eh. Pang kalsada, pang gravel, tsaka yung mga para doon sa mga lubak-lubak na dinadaanan eh. Pero hindi po pwedeng gamit ito sa extreme na ginagawa sa MTB. Yan. So yun yung isang tip ko kasi karamihan sa mga gumagamit ito mga bata eh. At saka karamihan sa mga halos lahat, no. Halos lahat kasi ng mga nasisira ng mga ganito, mga budget carbon eh mga bata yung gumagamit. Kasi kulang pa sa disiplina eh. Yan. Eh kasi naman ako, halos lahat carbon yung gamit ko, budget lang to. Pero ito tumagal to ng ilang taon eh. So dapat kasi maingat kasi kayo, no, especially mga bata. No? Yan, then siyempre since na yung steerer tube nito ay carbon din, gumamit kayo ng torque wrench. Yan, gumamit kayo ng torque wrench. Wag mag-guesstimate, wag yung mga hula-hula at malamang magka-crack yung steerer tube ninyo. Dito sa portion na to, no? Kailangan nyo talaga ng torque wrench. So, kung wala kayong torque wrench or wala kayong malapit na bike shop na may torque wrench, huwag na lang kayo bumili ng ganitong carbon rigid fork, no? Mag-aluminum na lang kayo. Yan. So, that's it for this video. So, kung meron kayong tanong regarding dito sa aking rigid fork, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.